Ayan mga boss, na napahingin natin mga compressor para matanggal yung mga lamig sa loob, tsaka dito sa mga maliliit na butas tulad nito. Yan, kaya meron isang bulog na tapos ito nakikita nyo mga boss, meron isang butas na kanina hindi nakikita. Ngayon mga boss, ang gagawin natin ay i-assemble na natin mga motor. Ano ilalagay mga boss? Ito tapos may tunay din mga boss. Ito yan, yung may washer. Kita nyo lang yan. Video nyo para pagbalik nyo kung hindi nyo maalala yung tinanggal ninyo, mayroon kayong makukuha ng idea kung naka-video kayo, yun, para hindi kayo mahirapan magbalik. Pero magandang ibalik to kasi ito hindi naman lalagay dito, ito hindi naman lalagay dito, kaya hindi naman kayo malilito. Yan mga boss, okay na. Dito naman tayo sa plotter. Yan boss, tapos ito yung plotter niya mga boss. Tapos yan yung pin, gawin nyo lang mga boss, yan nyo lang, pasok nyo lang muna ng konti, tapos i-adjust nyo ito mga boss. Yun, tapos tulak nyo lang ng konti. Yun ang ginawa mga boss. Dito nyo mga boss. Yan, naglalaro yung plotter natin. Kaya okay yan mga boss. Uy! Sugi yan! Ayan boss, ito lalagay natin yung gasket. Naigpit na. Next natin ilalagay yung mga boss, yung tinanggal natin dito, yung sa tubig. Yan, ipaplan lang ito mga boss. Tapos babat ng konti. Yan mga boss, tapos ito para sa tono. Pag napapandar ko na yung motor,
bago magkabit, lalagyan ko ng isang ikot at kalahati. Yan mga boss. Una ipitan nyo muna. Yan. Tapos isa kalahati. Yan mga boss. Isa't kalahati yun. Isa't kalahati yun. Tapos yung sa ano niya, sa menor. Yan. Pitan lang natin mga boss. Huwag yung masyado maikit mga boss kasi baka mag-weld naman yun. Sakto lang. Tapos ito nga pala boss, pag ilalagay ninyo, lalagay ninyo sa motor, yan may guhit yan mga boss. Tapos sa loob hindi makita, meron pala tanda yan boss. Yun doon yung tatapat itong guhit para hindi mag-weld, kasi yung iba pagkakabit yan dapat ganyan yung nasa loob niya, nakababa ng pull down siya para hindi mag-weld. Kasi yung iba yan dinalagay ganyan kahit paano, yan yung nakaangat na agad, kaya pag pinandar nagwa-weld. Sa mga boss, tandaan nyo itong guhit na to, meron pala tandaan niya sa loob tulad nito. Yun yung parang kutil na yun. Yan yun, sakto mga boss. Kita nyo naman nakasagad. Sana success ang paglinis natin ng carburetor dito sa X3 natin. Ngayon boss, yan okay na. Ito na lang pa ng sa overflow. Yan mga boss, okay na. Linisan na natin yan. Dito yun naman, napakalayo sa nila kasi dito pa lang sobrang dumi na. Tapos sa loob ngayon yan okay na, parang bago na ulit. Ngayon mga boss, tatry natin i-install sa next video boss. Try ko namang i-install ito sa X3, tingnan natin kung gagana na siya. At ngayon boss, dahil yung tangke niya hindi pa magagamit, gagawa muna akong temporary tank na pwedeng gamitin natin sa pagpapaandar ng motor natin na X3. Boss, maraming salamat sa mga nanonood. Subscribe nyo ng channel ko para tuloy-tuloy po akong makapag-upload ng mga video, at abangan nyo rin po kung gagawin ko dito sa X3 ko. Kung stock lang po ba o gagawin natin scambler, kasi marami sa YouTube ko rin yung ginagawa yung scambler. Try natin gawin yun pag may budget na. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana natutunan yung maglinis ng carburetor ng DIY, kasi hindi naman kayo maliligo dito, kasi yung mga tornilyo sa loob, mga jettings, hindi naman magkakasukat ng size, kaya hindi kayo magkakamali maglagay. Yan mga boss, tingnan nyo, okay na. Next video boss, install naman natin, tingnan natin kung mapandar na natin. Maraming salamat mga boss sa mga nanonood at manonood pa.